Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Ngayong maulan ang panahon, dumidiskarte ang ilang patuloy ang kumakayod para kahit papaano'y malabanan ng lamig. Ngayon ang balita live si EJ Gomez. EJ, ano ba ang diskarte ng mga kapuso natin? Ivan, ito nga no, isang linggo na tayong inuulan at kapag ganito ang weather, perfect ang mga pagkaing may mainit na sabaw gaya na lang ng pares, bulalo at sinigang. Yan daw ang diskarte ngayon ng ilan nating kapuso kasi yan daw ang mabentang mga order no dito sa 24 hours na kainan na ito sa Santa Mesa sa Maynila. Pasado alas 5 ng madaling araw, nadatnan namin kumakain sa eatery na ito sa Santa Mesa sa Maynila ang magkakaibigang sina Bri, Mark at Jessil. Galing daw sila sa graveyard shift nilang trabaho sa BPO. At dahil gutom at puyat sila, dito raw ang punta nila sa go-to kainan nila. Kasama sa order nila ang isang malaking mangkok ng lomi. Pinaghati-hatian daw nila ito, swak sa maulang panahon. Isa raw ang lomi sa talagang mabenta ngayong maulan at malamig ang panahon, sabi ng tindera na si Jeline. Marami rin daw ang umuorder ng sinigang at papaitan. Parokyano raw nila ang mga graveyard shift workers at motorcycle riders na tuloy sa pagkayod kahit maulan at bumabaha. Mabinta sa amin ngayon yung mga soup namin, gaya po ng mga sinigang, lomi, papaitan. May mga nagda-dine-in din po kahit maulan na masisipag at solid din po namin mga customers na kahit umulan bumagyo nandito po sila para kumain. After 10 hours of shift, so we decided na kumain dito sa go-to namin, eatery. We ordered yung talagang perfect for the weather, which is lomi. Sobrang sarap. Ivan, dito sa kinatatayuan namin, sa bahaging ito ng Santa Mesa sa Maynila, malakas ang ulan. Dire-diretso yan no, sa nakalipas na 30 to about an hour ago. Tapos, yung mga pumupunta dito, pagkatapos nilang kumain, dahil nga malakas ang ulan, mga nagpapatila muna at kitang-kita natin, kasama talaga sa order nila. Kung hindi man sinigang, sabaw, no, katulad na lang ng papaitan. At yan, ang unang balita mula po rito sa Santa Mesa sa Maynila. EJ Gomez, GMA News. Tuloy-tuloy ang paglilinis sa ilang ospital sa Maynila na binaha dahil sa malakas na ulan na dulot ng hanging habagat. Kabilang dyan ang San Lazaro Hospital na magbabalik ang serbisyo sa outpatient department ngayong araw. May unang balita si Darlene Kai. Nagmistulang may lawa sa loob ng San Lazaro Hospital sa Santa Cruz, Maynila noong Lunes dahil sa bahang dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Gutter deep ang tubig sa buong compound ng ospital. May baha mula sa parking sa labas hanggang sa mismong loob ng building. Kita pa ang paglilimas ng mga empleyado. Nagpasya tuloy ang pamunuan ng San Lazaro Hospital na isara kahapon ng OPD o Outpatient Department para sa paglilinis at pagsasaayos. Kaya hindi makapagpakonsulta ang mga pasyente tulad ni Divine na lumalala ang sakit ng sikmura. Gusto ko na po kasi talaga mapasilip yung tiyan ko para malaman ko rin po ano po ba yung dapat kong gawin. Ano yung procedure na dapat gawin sa tiyan ko para magamot na po yung nararamdaman ko. Sarado rin ang Animal Bite Treatment Center na ikinagulat ng mga pasyenteng magpapabakuna sana kontra rabies. Medyo nasyak lang kami kasi akala namin may tao kasi hospital kasi ito Babalik na lang kami. Parang nakakalungkot po kasi na di ba government facilities, dapat meron talaga silang treatment dyan. Humigit kumulang 1,000 pasyente yung pumupunta dito sa outpatient department ng San Lazaro Hospital kada araw. Ganyan karami yung mga pasyenteng hindi na asikaso ngayon dahil nga nagsara itong OPD. Kinailangan nilang linisin, ayusin at i-disinfect dahil puno ng tubig at putik ito.
Ito ngayon ang itsura ng OPD. Patapos na ang paglilinis pero problema pa rin ang mga nabasang wiring na delikado raw para sa mga empleyado at pasyente. Ang aming bubong tumutulo, pumapasok na ngayon at kumikirap-kirap ang aming mga ilaw dahil na tatamaan siya ng tubig. So kailangan din namin siyang patayin. Napag-isip namin na unang-una ang safety ng mga pasyente at ng mga empleyado, una naming tinitingnan. Kailangan namin maglinis inside our outpatient department. Puno siya ng putik, madulas po siya. Binahari ng ilang elevator gaya rito sa 5 palapag na geriatric building. Ako po ay humihingi ng paumanhin na kami po sa San Lazaro Hospital ay nagsara ng aming outpatient department. Ngayon lang daw ito nangyari sa ospital ng San Lazaro na hindi naman daw karaniwang binabaha. Pambihira kasi ang bumuhos na ulan noong Lunes ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. May creek po kasi doon sa may dulo po ng Kirikada Street na kung saan nakalugar po yung San Lazaro Hospital. Yung Estero de San Lazaro po at baka ito po ay nabulunan na rin po yung lakas po, yung volume po ng ulan. Mula sa itaas, kitang natakpan na ng mga bahay at ibang istruktura ang Estero de San Lazaro na ikinababahala na ng pamunuan ng San Lazaro Hospital. Ang lungsod naman po ng Maynila sa pangunguna po ni Mayor Isko ay nakikipag-usap naman po sa national government para po unti-unti maalis po namin yung mga ISF po na po sa mga ilog po natin. Nagsimula po yan sa Tripa de Galina tsaka sa Estero de Magdalena po. Naalis po yung ibang nakatira na po sa Estero Magdalena. Sa ngayon, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang araw-araw na paglilinis sa mga estero. Ipagpapatuloy ngayong araw ang lahat ng serbisyo sa outpatient department ng San Lazaro Hospital at Santa Ana Hospital. Ito ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai, GMA News. Batay naman sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, half day o bukas lang hanggang alas 12 ng tanghali ang outpatient department ng Ospital ng Sampaloc o OSAM. Magpapatuloy ang regular na serbisyo ng OPD sa August 20 bukas, Huwebes. Paalala din na alkalde, nananatiling bukas ang emergency room ng OSAM para sa mga kailangan ng agarang tulong medikal. Isinusulong ng Department of Education na gawing school level ang pagdedesisyon sa class resumption. Batay sa proposed executive order ng DepEd, kahit epektibo ang localized class suspension sa isang lugar, maaaring magpatupad ng face-to-face classes ang mga eskwelahan na mabilis makarecover sa kalamidad o sa anumang emergency o tiyak ng ligtas para sa mga estudyante at guro. Dapat aprobado ito ng lokal na pamahalaan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, apektado na ang pag-aaral ng mga mag-aaral dahil sa blanket o malawakang class suspensions, ngayong patuloy ang masamang panahon. Sa gitna ng malakas na ulan, isang bahayang nadamay sa pagguho ng lupang kinatitirikan nito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Diyos ko po, Lord! Kami nang gumigos. Ay, lumaglag na nga po. Napahiyaw si Youth Cooper Mary Grace Comian na bumagsak ang bahagi ng bahay na yan sa Lawaan River sa Barangay Poblasyon kahapon. Nakuhanan din ni Youth Cooper udok shots ang pagragasa ng tubig sa ilog. Kwento ni Mary Grace, 2 buwan pa lang natitirahan ng kanyang pamangkin at misis nito ang bahay. Ligtas naman ang mag-asawa at kasalukuyang nakikituloy sa isa nilang kamag-anak. Kaliwat kanan din ang baha sa Oriental Mindoro dahil sa ulan na dulot ng hanging habagat. Halos nag-zero visibility sa isang kalsada sa Barangay Villaflor sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa malakas na ulan at buhos ng tubig mula sa Tamarao Falls. Abot tuhod ang baha sa Barangay San Isidro, Puerto Galera. Rumagasayan hanggang National Highway kaya hindi madaanan ng maliliit na sasakyan. Nagbistulang ilog naman ang Alag 1, Santa Rosa National Road sa bayan ng Baco. Hindi rin ito madaanan ng maliliit na sasakyan gaya ng motorsiklo at tricycle. Pumambalang naman sa ilang kalsadang gumuhong lupa mula sa bundok. Isang iniulat na nasawi sa Barangay Sinandingan. Rumesponde ang pulisya at mga taga-Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinimulan na rin ang clearing operations sa probinsya.
Balikan natin ang sitwasyon sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na isa sa mga kalsadang binaha ulit kagabi. May unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Binalikan nga namin itong bahagi ng Araneta Avenue dito sa Barangay Talayan sa Quezon City na binaha matapos ngayong malakas na buhos ng ulan kagabi. Humupa na po yung baha ngayong umaga at nadaraanan na ng mga motorista ang kalsadang ito. Kagabi ay umapaw ang tubig mula sa creek. Malaking tulong sa paghupa yung isinasagawang pumping operations ng Quezon City Department of Engineering, Department of Public Works and Highways at MMDA para mas mabilis na mapalabas ang tubig sa San Juan River. Humupa na rin ang baha sa NS Amoranto Street. Iniwan ito ang makapal na putik sa kalsada kaya dahan-dahan ang mga motorista, lalo na ang mga motorcycle rider. Umiiwas din ang mga naglalakad na papasok sa kanilang mga trabaho. Nagkalat ang ilang basura gaya ng mga styro, plastic at mga kahoy na inanod ng baha. Samantala, Susan, sa traffic situation ngayong umaga dito sa Araneta Avenue ay maluwag naman po. Parehas na linya, northbound at southbound. At papakita ko lamang yung sitwasyon dahil dito sa lugar ay bumusa naman ng malakas na ulan ngayong umaga. Kung makikita mo yung level ng tubig doon sa creek dito sa gitnang bahagi ng kalsada ay mabilis na tumaas at malapit na po maabot ulit yung kalsada na posibleng magdulot ng pagbaha. At kaya napaka-importante nung sinasagawang pumping operations ngayon ng mga otoridad para mapalabas yung tubig doon sa San Juan River mula dito sa creek na ito at iba pang mga drainage dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sa mga oras na ito, malakas po ulit yung buhos ng ulan na nararanasan dito sa Quezon City. Yan muna ilitas, ako po si James Agustin para sa GMA News. Mga kapuso, muli pong isinusulong sa Kamara na ipasa na ang Child Safety Against Gun Violence Bill o House Bill 10058. Ito'y matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon na ikinasawi ng 2 menor de edad na estudyante. Kabilang sa mga layunin ng panukala ang paglimita sa access ng mga menor de edad sa mga armas, paigtingin ang seguridad at kahandaan ng mga eskwelahan sakaling may school shooting, pagpapanagot sa mga magulang, guardian at mga opisyal na eskwelahan na bigong aksyonan ang mga banta ng karahasan, pati ang mga hakbang kontra bullying at pagtatakda ng guidance, counseling at intervention programs. Pinaiimbestigahan naman sa Senado ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa pagdinig sa Senado noong July 1, lumabas ang posibilidad na ang mga school shooter ay naiimpluwensyahan ng nihilistic violent extremism o NVE, kung saan hinihikayat ang mga bata na gumawa ng karahasan gamit ang chat groups ng ilang online games. Ayon kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros, itutuloy nila ang investigasyon sa NVE sa isang pagdinig bukas.